150 million, okay? Each, according to our puting ahas, 150 million ang binayad sa mga tiwaling kongresista para pumirma sa articles of impeachment o para nga i-impeach si Inday Sara sa House of Representatives. Imagine nyo, 205 ba silang pumirma? Yeah, more or less, di ba? 205 katao, ay kademonyo pala, 205 kademonyo, hindi katao. 205 kademonyo ang pumirma para i-impeach o in-impeach na nga si Inday Sara kapalit ng 150 million each. Kung sabi ko nga, kung lalawakan ninyo ang inyong mga pangunawa, nasa public tayo palangga, kaya ito lang muna yung boses ko. So kung tatalinuhan ninyo ang inyong pag-iisip, ang ini-impeach nila, ang amount involved ay 125 million. Nakita nyo 125 million ang kanilang ibinibintang kay Vice President Inday Sara para kasakatarungan, para bigyan daw ng katarungan, ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Pero napakabobo naman yata ng Pilipino sa mathematics kung papayagan magwagi itong mga hinayupak na ito. Imagine ninyo, duffels, and duffels of bags, mga palangga. According to our puting ahas, to our source, at nagkalat naman na yan lang ngayon sa social media, ang pinamigay cold cash galing sa kaban ng bayan. 125 million versus 150 million each times 205, kung 205 na mga kongresista. So you do the math. How many billions of money ang ibinayad ninyo? Pera ng taong bayan ang isinuhol sa mga tiwaling mga NPA, mga kaliwa, mga kawatan. Okay? Para tanggalin ang isang vice president na binoto ng taong bayan. Sa dami-dami ng problema, ng kahirapan, inuna talaga si Inday Sara kasi nga, ulit natin, 2000, pag-upo pa lang talaga ni Lisa Tanas at ni Bangag, pinlano na nila na tanggalin si Inday Sara. Ganito po ka-traidor, ganito kawalang hiya ang mga bangag. Bangag nga kasi. Ginimes na ganon ang ginawa nila kay Sara Duterte. Well, okay lang sana kung talagang si Sara ay nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Kaso walang ninakaw yung tao. At live ako bakla. Okay? Ano ba tayo? 2:40. It was like 10 minutes. Okay? So, walang ninakaw yung tao. Pero itong binayad nga sa kanila, 150 million each. Tapos ang ginawa pa mga kababayan, by the way, yung mga hindi pumirma, tinanggalan sila ng budget para sa kanilang mga distrito. Pag nagkaroon tayo ng time, andun yata, bakling, andyan siya, Pag nagkaroon ng time, ako, kayo dyan, ng mga palangga ko, mga active na active, isa-isahin natin, hayop na yan. Yung mga pumirma at hindi pumirma.
At hindi naman ibig sabihin na hindi pumirma ay kakampi na natin. Katulad ni Zaldico na, I don't know, si Sas yata ang nag-post na nasa New York daw, nasa Amerika, nandito. So ngayon, isa-isahin natin na porket hindi pumirma ay kakampi na ng bayan. Grabe ang kawalang hiyaan ng mga jutang Ginemes na ito. Sabi ko nga, kung si Sara sana yung kung ang ginagawa ni Sara ang katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas ni Marcos, ang mangidnap ng mga bata, ang mag-smuggle, magnakaw, mag-party, mag-invite ng mga duran-duran at kung ano-ano pa, yan talagang ka-impeach. Pero titiyan yung ginagawa ni Vice President Sara. Habang abala si Inday sa kanyang trabaho, abala sa kanyang magandang ginagawa sa ating mga mamamayan sa kabila ng ano tawag dito, pagpunterya sa kanya ng mga bangag na ito. Ito namang mga hinayupak, mga traidor na 200 plus, excuse me, ay abala sa pagkubra ng pera. So, do you think, well, I think dahil hindi pinirmahan o hindi na-receive ng Senate, kumbaga hindi pa formally, di ba? Ang articles of impeachment at sa June pa daw ito sisimula ng hearing. Pero sabi ko nga, mga palangga, alam ko yung iba sa inyo nalulungkot. Ako din naman nalulungkot Okay, nalungkot din ako, pero konting kembot na lang to. Malay nyo. 'Di ba? Kasi sa ginagawa nila, malay nyo, may biglang magpakdol sa ulo ni Bangag. Malay mo, may biglang, hindi nyo masabi ang panahon. Hindi nyo masabi ang pagkakataon. Kasi hindi nyo hawak lahat ng mga bangag. Yang si Charis na yan, buwaka ng inang yan, yung pamilya ni Bangag na mga adictos benedictos, lahat ng ninakaw nilang pera, ipapasukan natin sa kanila. Hanggang sa lumuwa na ang kanilang mga kalimutaw. Okay? Ipapaluwa natin sa mga jutang Ginemes na yan ang ginagawa nilang pambababoy sa Pilipino. Dahil ang pambababoy nila kay Sara Duterte ay pambababoy sa lahat ng Pilipino. Dahil sa panahon ngayon, walang matinong proyekto si Bangag. Pinagkakaabalahan ang pagpopolitika, paggigipit, paghihiganti na hindi naman dapat higantihan ang mga Duterte. Dahil wala namang kasalanan ang mga Duterte sa mga Marcos. Sa halip, may utang na loob pa nga ang mga Marcos nung ipinalibing ang tatay ni Bangag. May utang na loob ang mga Bangag sa mga Duterte nung nakipagtandem si Inday Sara. Walang ginawang masama ang mga Duterte sa mga demonyong ito. Kaya talagang hahagupitin sila. Hahagupitin sila ng karma. Kang gaba, dili gyud magsaba. So, abangan ninyo. Dahil pag ang tao ay gumalaw ng bonggang-bongga, baka mag-utod-utod na ang mga, you know what I mean? Baka magurgur na sila ng tuluyan sa kanilang ini-enjoy na perang ninakaw nila. Alright? So, yun ang nakikita natin. Ang saya-saya ng Pasko nila, sabi ni Vox. Oo nga. Pasko Christmas in February, di ba? Again, mga kababayan, tignan natin kung saan sila pupulutin. Pero, sabi nga nila, okay, sa mga gantong klaseng unos, laging may kapalit
Okay, na tagumpay. Malay nyo, makita natin ang bituing sobrang ningning. O mga estrelya sa langit na kumukuti-kutita. 'Di ba? Dahil papasan ba't mananaig. Mananaig ang boses ng bayan. Mananaig ang katotohanan. Malacanang tayo magwelga, sabi ni Abigail. Correct. Ang nakikita ko sa aking panaginip, naalala yung panaginip ko? Bakla naalala mo yung panaginip ko? Na maraming tao. Tapos, na-remember that? Alam mo, yung parang 3-4 na panaginip yata na ikwento ko. Iba pa yun. Hindi, yung maraming tao pero walang dugo. Walang kaguluhan, basta parang nagsisigawan lang yung mga tao. Parang celebration. Kita mo ang panaginip kasi nakakalimutan mo eh. Pero kung i-review ko yung yung aking vlog, malalaman ko ulit yung panaginip ko. Yung una kong panaginip kasi yung ginorgor ko si Lisa Tanas at saka si Bangag, di ba? Sinakal ko yung, yun naalala ko yun. Pero yung napanaginip ako si Pangulong Duterte, tapos napanaginip ako maraming tao. Wag din po kayong malungkot, okay? Nakakalungkot kahapon, pero believe me, darating ang panahon very soon na ang agila ay magbibigay ng tapang at lakas. Aawit ang mga ibon at tayo, nasa atin ang huling halakhak, ika nga. Lahat po ng nangyayaring ito kailangan mangyari. Naniniwala ka ba doon? Itong nangyayari ngayon, kailangan ito mangyari para mas lalong mag-alab ang damdamin at puso ninyo. Kasi kung walang magti-trigger, 'di ba? Sa lahat naman ng let's say for example, ilan tulad natin kasi nasa labas tayo, no? Hindi ako makapagsigaw ng malakas. I still have 5 minutes. Kasi sa buhay ng tao, kapag sobrang naghihirap ka ngayon, nagsusumikap ka, double job ka, or pagod na pagod ka, at hirap na hirap ka, ang dami mong problema, mga eksena sa buhay, hindi ka naman forever naghihirap eh. 'Di ba? Kasi bukas, isa ka ng bonggang-bongga, isa ka ng matagumpay, isa ka ng tanyag na mang-aawit. No, what I'm trying to say is, mga palangga, hindi ito forever. Itong nangyayari nilang panggigipit, yung ginagawa nilang panghaharas sa ating lahat, kay Inday Sara, hindi ito magtatagal. At doon sa mga nabigyan ng 150 million each para i-impeach Inday Sara, asahan ninyo, may lalabas at lalabas dyan na kung hindi picture or video, meron yan. Yan ang hihintayin natin. At marami pang mga, February, March, April, May, 3 months. Marami pang malaking pagbabago. 'Di ba? Babaliktad pa ang mga baraha at lalabas ang mga alas at papanig sa taong bayan. Right? So, kailangan nyo lang tibayan ang inyong dibdib. Huwag kayo masyadong magpakalungkot. Pero enjoy nyo lang ang life ninyo sa pakikipaglaban sa social media. Huwag nyong tigilan ang mga bangag. Post lang ng post, share lang ng share, comment lang ng comment, iparamdam nyo sa kanila na nasa atin ang majority boses ng katotohanan. Kasi ginigorgor tayo isa-isa, 'di ba? Physically, literally ginugurgor tayo, like yung 37 vloggers, 'di ba, na mga kakampi natin. Actually, meron kaming group chat. Lahat kami mga vloggers, so ina-update namin yung isa't isa. So, yun, at nagkaroon ng unity talaga. Kung meron man mga may mga eklabush in the past, but with what's going on right now, yung lahat ng pang-aapi na ginawa sa atin, ginawa sa taong bayan, ginawa sa mga Duterte, ay nagkaroon ng unity, tunay na unity somehow. All of you, alam nyo si Marcos adik. Pinagtatanggol nyo lang kasi galit kayo sa Duterte dahil posibleng adik ka rin. Pinagtatanggol nyo lang
Dahil siguro, malamang may kaibigan kayo o mahal sa buhay na adik. Galit kayo sa sumusob ng adik. Pero wag tayong maglokohan. Naniniwala ako, kahit kayo mga bashers, kahit kayo mga supporters ni Marcos, naniniwala kayo. Deep inside you, adik si Marcos. Takot sa hair follicle test eh. Wag na nga tayong magplastikan dito. Tinagpa niya ang mga pangalan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi raw nagulat na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanya. Ako naniniwala ako doon. Sinabi ni mas lalong mamahalin si BP Sara. Pero kahit na po, ang issue dito ito eh. Hindi lang naman si BP Sara. Alam ko ulitin ko, hindi sila magtatanggupay kay BP Sara. Pero magtagumpay man or hindi, never mamahalin ng taong bayan si Tamba. Never. Asa ka pa, Martin. Never. Sino ba yan? Ha? Balik natin. Sino ba yan? Si Martin. Ngayon lang naman yan umepal eh. Dahil nakapasok yung kanyang kapatid kanyang pinsan as president. Kaya nga sabi ko, duwag yan si Marcos. Nagtatago yan sa likod. Naku, tigil-tigilan ninyo ako na kunwari magkakaaway sila. Wag nga ako. May kwento-kwento na nagkakaaway na sila. Wag ako. Drama lahat yan. Si Marcos, duwag. Nagtatago sa likod ni Tamba. Quote nyo ako dyan kasi pinost ko na sa Facebook kanina eh. Kung magagalit kayo, kung magla-libel kayo, sabi ko hanggang kulungan, magsasama-sama kaming mga DDS pero hindi namin iiwan si BP Sara. Pagpapasok sa kulungan si BP Sara, lahat tayo pumasok na. Magdemanda kayo? Sige, magdemanda kayo. Sino tinakot ninyo? Hindi kami duwag katulad ninyo. Hindi kami mukhang pera katulad ninyo. Hindi kami traidor, hindi kami nang iiwan ng kaibigan katulad ninyo. Pangako yan. Asahan ninyo. Hindi namin iiwanan si BP Sara. At higit dyan, yung mga kaibigan pa naming Duterte, hindi namin sila iiwanan. So be it. Sabi ko nga, kung mapunta to sa kulungan, sama-sama na tayo. Pero hindi nyo kami mabubusalan. Tingnan mo yung timing. Kaya pala pinapatawag ang maraming vloggers dahil ang plano dyan ikukulong. Ikukulong. Kasi kinabukasan, may plano silang i-impeach si BP Sara. So pag nakakulong ang vloggers, walang makakapag-vlog. Walang cellphone eh. Tahimik. Yung kanilang kahayupan ay magagawa nila ng madalian. Hindi. Akala nyo magtatagumpay yun? Hindi. Lalong mag-iingay. Kasi tatandaan ninyo, this is the difference ng influencer ni PRRD at influencer ni Tamba. Hindi bayad ang influencer ng Duterte. I know that for a fact. Walang natatanggap ni singkong pera yung mga yan. Kaya yung pagmamahal nila sa Duterte, legit. Hindi katulad ng mga nagmamahal dyan kay Marcos at kay Tamba. Marami dyan may nagpapatakbo. Hindi legit yung kanilang pagmamahal. Alam nila, sabit. Sabit yung kanilang mga amo.
Paalala ko lang sa inyo mga influencer ni Tamba at ni Marcos. Kung naiwan nila si BP Sara na kasamang tumakbo at tapos na ang kanilang pakinabang kay Sara, trinaydor na. Pagkatapos ng pakinabang sa inyo, tatraydorin din kayo. Pustahan pa tayo. Mangyayari't mangyayari yan. Pero never kayo magtatagumpay sa Duterte. Bakit? Kilala ko mga influencer ng Duterte. Walang bayad eh. Talagang nagmamahal. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Ito ay alam ko for a fact. Ito experience ko. Walang nakukuha, walang napapala ang vloggers ng Duterte. Tunay na pagmamahal lang. Pinaglalaban lang dahil alam namin Duterte makakatulong sa bayan. Sino bang makakalaban sa Marcos ngayon? Dilaw? Kita nyo nga ang dilaw? Sip-sipwet na sa mga Marcos? Wala na. Nagsama-sama na mga hayop. Kaya lalong minamahal nila si BP Sara. ng mga naninira sa Ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, naniniwalang diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong item sa BICAM reports ng 2025 national budget. Nagbabalit Alam nyo, naniniwala ako sa sinabi ni Ungab eh. Kaya nila pinilit ngayon yan. Kasi alam naman nila wala silang numero sa Senado eh. So pinilit nila yan para ang maging usapin ay patungkol sa impeachment. Huwag po natin kakalimutan na. Ako'y naman na nangako sa inyo. At i-influensahan ko ang mga influencer na huwag tigilan itong blank items. Sa mga napapanood nyo ibang vloggers, sabihin ninyo, huwag tigilan itong blank items na ito. Kasi napakalaking bulilyaso na ito eh. Kaya pinagtatakpan nila na itong patungkol sa impeachment ni BP Sara. Style po talaga nila yan. So, ako, para sa akin, ang totoong headline, blank items. Ang totoong balita, blank items. On the side na lang yung kay BP Sara. Huwag tayong papayag na iligaw tayo. Dapat ang Pilipino, ang tayo mga influencers, ituloy po natin itong panawagan dito sa blank items na yan. Sa katunayan, mga kababayan, naniniwala ako na pag nakuha natin ang numero sa Senado, it is very possible na si Marcos pa ang ma-impeach. Kaya, again, uulitin ko, vote straight for PDP. Malaki po ka-impeach po si Marcos. Ka-impeach po siya. Kailangan lang natin ng numero. This is very crucial. This coming election sa Senado, straight PDP. Pagdating naman sa Kongreso, iboto po natin. Alisin na po natin sa listahan yung mga pumirma. At iboto po natin yung mga kaalyado ng mga Duterte. Itama na po natin ito. It's about time. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.